Jesus died in the year 33. And until the completion of the writings ng mga apostol, lalo na ni San Pablo, abay merong 70 taon na walang Biblia. Saan nagagaling ang mga tinuturo? Alaala ng mga alagad. Eh yung mga fundamentalists at born again, Biblia lang, sa Biblia lang. Eh wala kang Biblia ng 70 taon, eh parang naligtas yung mga yon. Kung Biblia lang magliligtas, so 70 taon walang nagliligtas? Naligtas pa tayo kaysa sa mga apostol? Marunong ka ba? Ay mga Bible alone, sa Biblia natin matatagpuan ng lahat. Mga kapatid, simpleng lohiko. 70 years walang Bible. Ano ang pinagagalingan ng turo? Alaala. Yung mga koleksyon at tinipon na alaala ng mga alagad, natatandaan ko ang sinabi ng Panginoon nung kami nasa Caesarea Philippi. Tinanong niya kami, sino ako? Sabi niya, ayon sa mga tao. Tatandaan nila yun. Tatandaan ko, sabi ng isang alagad, nung kasama ng Panginoon, kumakain ng mga makasalanan. Nandun si Mateo, hindi pa siya disipulo noon. Siya yung chief tax collector. Alam ba natin yan? Pero nang ginawa ni Jesus, nagkwento ang Panginoon. At anong piniwento niya? Ang natatandaan ko ang kwento ng Panginoon. Mayroong ama na may 2 anak. Alam niyo na yun kung ano? Radical son. So, alaala. Unang binabasa. So, yung turo ng mga alagad. Tawag sa Griego ay didake. Tapos, communal life. Yung sama-sama, alam niyo, very interesting sa communal life, yung sharing of goods. Yung lahat pinagsasama-sama nila at sinasabi walang buton. Kasi lahat ng sobra, binibigay. Tapos yung sobra, may kumukuha, yung kulang siya. So nagkakaroon ng pagpapantay-pantay ang lahat. Ilang sapatos ba kailangan ng paa mo? Ha? Isang pares. At mayroon kang 10 pares. 10 ba ang paa mo? So pwede ba? Yung hindi mo kailangan, ibigay mo. Yung siyam, isa lang kailangan ko sa 10. Tapos mayroong mga nakayapak. Kukunin ko na isang pares. Yung gusto ko. Yung gusto ko yung Prada. Yung gusto ko. So nagkakaroon ng pagpapantay-pantay. Eh paano kinabukasan? Ganon din ang nangyayari. Nagkakaroon ng pagpapantay-pantay. Yun ang koinonia na tinatawag. Sharing not only of spiritual goods. Tayo ngayon eh. Di ba? Magtitipon tayo, isa ang ating layunin. Isa ang ating gustong mangyari. We share the same vision for our community. Gusto namin lumago, gusto namin may maakit pang iba, etc. Pero hindi hanggang doon lang ang koinonia. Yung mga nangangailangan. At ang pangangailangan ay hindi lamang laging material. Mayroong ibang pangangailangan, emosyonal. Marami dito ang kailangan ay atensyon, kulang sa pansin. Mahalata mo yan, nagsasalita ng mag-isa. Kinakausap ang sarili. Di ba? Hindi naman siya sira. Kaya nga lang wala siyang kausap. Hindi ka ba makapagbibigay ng 10 minuto para makipag-usap? Eh, bakit balik yan eh? Buti dalawa na kayo mag-usap. Hindi naman material ang pangangailangan. Tandaan natin. Sa pag-aaral sa Princeton University, ng mga psychology students, psychology department, 5 years ago, nagkaroon sila ng survey. Number 1 need ng tao ay the need to be understood. To have someone to understand him or her. Maintindihan ka.
Hindi lang yung pinakikinggan ka. Kasi may mga nakikinig, hindi naman nakakaintindi. Wisit mo mga gano'n. Nakatingin. Alam mo, nakikinig. Pero iba yung isip niya, hindi naman nakikinig talaga, hindi ka naiintindihan. Then to the breaking of the bread, paghahati-hati ng tinapay, yun ang Eucharistia. And to prayers. So ito po yung mga pinagkakaabalahan ng mga unang Kristiyano, lalo na pag-araw ng Panginoon. Anong araw ng Panginoon? Sunday. Sabado. Araw-araw. Sabado. Ilang araw na sinabi nito. Bakit ba sinabi sa buong linggo? Bakit yung Sunday ang araw ng Panginoon? Resurrection. Bakit yung Saturday? Ang mga Hudyo, Saturday, Shabbat. Bakit Sunday? Alam niyo ba kung ba't Sunday? Very good! It's the first day of the week. Kung saan sinasabi na ang Panginoon ay muling nabuhay. So yun ang pinakamahalagang araw sa atin. Sa mga Hudyo, Sabado kasi that's the end of the week. When God rested and contemplated on His creation and said that it's beautiful. So parang tama, kaya nga sa atin, New Testament, linggo, because it's Resurrection Day. They were of one mind and heart and shared even the things they owned, so that no one among them was in want. Ano nangangailangan? Alam niyo yung problema natin sa mundo, hindi naman talaga maraming gutom Maraming pagkain. Kaya nga lang, yung iilan, kinukuha yung pagkain ng nakararami. Ini-impact. Tingnan niyo mga refrigerator ninyo. Ang daming mga pasta, kanin, ulam, na nanggaling pa sa birthday party ng August. Nandun lang! Samantalang, maraming napuputo, maraming nakahandusay sa kali dito, tagay of kami. Gutom. Samantalang, ang refrigerator mo punong-puno. So, tinan nyo ha, mayroong gutom, pero ang daming may sobra. So ano kulang? Distribution. Equal distribution of wealth. Sabi yung araw naman talaga, lahat ng lupain ay atin. Nung dumating na lamang, nagkaroon ng pag-aangking. Kaya sa libro ng Leviticus, ano sabi ng Panginoon? Tuwing ikapitong taon, 49th year, lahat ng lupa na nailit ay dapat isulit sa tunay na may-ari. Yung ba nailit dahil sa utang, nagpasapasa na ang may-ari? Tapos sasabihin ng Panginoon, bakit ginagawa ko ito? Sapagkat ako ang tunay na may-ari ng lahat ng bagay. Di ba totoo naman yun? Ba't ka nagkaroon ng titulong bigla? Kasi Father, binili ko po yan Binili mo kanino? Doon sa may-ari. Yung may-ari, binili din yan doon sa may-ari sinundan niya. Hanggang magpasapasa na. Tingnan nyo, yung tunay na may-ari ay actually isang nagkamkam na hindi kanya. Pinatituluhan. Nung araw, yung mga genetic engineer, yan ang trabaho Nagsusukat kunyari ng lupa. Pagkatapos liliitan yung sukat, yung sobra ilalagay sa pangalan niya. Alam ko yan. Ang nanay ko po kasi, nung nabubuhay, hindi yan estate. Alam niya yung mga kalakal dyan. Yung kalakaran. Totoo po yan. Ang mga ekta-ektarya ang lupain ng iba, samantalang marami sa atin, tinitirhan ay tabi ng estero. Samantalang ekta-ektarya ang pag-aari ng lupa ng mga iba. At mga ito'y dayuhan pa. Pinamana sa kanila ng mga ninuno nila.
Hindi natin masusunod yung oraryo na ibinigay sa inyo, ha? Yung schedule. Okay? So, kung